Malapit na ang 2026, pero handa na ba ang pera mo? Kung ngayon ka palang gagalaw, may mga bagay ka pang pwedeng ayusin bago mahuli ang lahat. Sa video na to ay babahagi ko ang 7 dapat gawin sa pera mo bago mag 2026 para hindi ka magsimulang kapos pagpasok ng susunod na taon. Number 1. Alamin ang financial situation mo. Kung gusto mong umayos ang pera mo sa 2026, kailangan malinaw muna kung nasaan ka ngayon. Hindi ka makakapunta sa tamang direksyon kung hindi mo alam kung magkano ang iyong income, expenses, may utang ka ba, magkano ang cash flow, at kung may naitatabi ka ba talagang pera. Kaya naman, malagang itrack mo ang mga ito. Parang recap lang, di ba? Katulad sa Spotify at sa YouTube. Makikita mo kung ano ang paulit-ulit mong pinapanood or pinapakinggan. So, ganun din yan sa finances mo. Alamin kung saan napupunta ang pera mo. At kapag meron ka ng overview, doon mo malalaman kung anong dapat bawasan, itigil, at dapat ayusin bago pumasok ang bagong taon. Number 2. I-secure ang emergency fund mo. Napaka-importante nito. Pero sa totoo lang, marami sa atin ang walang ganito. At kadalasan itong ugat kung bakit nababaon ka sa utang, napipilitang manghiram, o gumawa ng padalos-dalos na desisyon kapag may biglang problema. Kaya kung wala ka pang emergency fund o kung nagsisimula ka pa lang, ang goal mo bago matapos ang taon ay ma-secure kahit man lang 3 months worth ng expenses mo. At kung may matatanggap kang 13th month, 14th month, bonuses o extra income, malaking tulong yan para pabilisin ang pagbuo nito bago mag 2026. At i-check mo na rin ang savings rate mo. 10% ba? 20%? O mas mababa pa? At tanungin mo ang sarili mo, anong pwede kong baguhin or gawin next year para mas mapataas pa ito? Na pag-uusapan natin mamaya. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 3. I-clear ang utang. Kung may isang bagay na dapat mong ayusin bago matapos ang taon, ito na yun. Kasi habang hindi mo ito inaayos, di mo na namamalayan pero kinakain na nito ang future income mo. Kaya kung may utang ka sa kaibigan o kamag-anak, sa credit card, sa buy now pay later, lalo na yung may matataas na interest, mas mabuti nang ayusin mo na ito ngayon bago pa ito lumala sa next year. At hindi mo naman kailangang bayaran lahat agad yan. Pero kung kaya, mas maganda, di ba? Pwede mong strategy ay unahin ang may pinakamataas na interes o tapusin muna yung pinakamaliit na utang mo. Kasi kapag pumasok ka sa bagong taon na mas kaunti ang utang mo, syempre mas kaunti din ang gastos mo kada buwan. At posibleng mas tataas din ang savings rate mo at pati investing din. Number 4. Tanggalin ang unnecessary expenses. Since nag-audit ka na ng financial situation mo, may idea ka na kung saan ka gumagastos ng malaki kahit hindi naman talaga kailangan. Unang tingnan mo yung mga subscriptions na bihira mo namang gamitin. Apps, streaming platforms, tools, at memberships. Kung hindi mo nagagamit regularly nitong huling 2 hanggang 3 buwan, baka much better na i-cancel mo muna. Sunod naman, posibleng yung impulsive spending mo, lalo na sa online shopping. Yung bili ng bili kasi sale, pero hindi mo naman kailangan. Pero pagdating ng parcel mo, dagdag kalat at abubot lang pala. Time na siguro na para ihinto ang cycle na ganito kada payday. At isa pang pwede mong gawing strategy ay ito. Ilista ang top 3 expense categories mo. Posibleng ito yan, pagkain, transportation, at sa renta. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, may pwede ba ditong i-downgrade ng kaunti na hindi naman para pahirapan ang sarili mo pero para bumalik sa ayos ang iyong financial situation. Halimbawa sa pagkain, baka hindi mo napapansin yung madalas na pagkain sa labas at sa food deliveries na kapag pinagsama-sama mo ang gastos dito, malaking halaga rin pala buwan-buwan. Kaya pwede mong gawing goal next year ay dalasan ang pagkain sa bahay. Magluto ng pagkain at kumain muna
bago lumabas. At kapag naayos mo na ang gastos mo dito, meron pang isang malalim na problema sa pera na posibleng hindi mo alam pero ginagawa mo palagi. Huwag mong palalampasin to. Number 5. Remove bad money habits. Minsan hindi ka naghihirap dahil kulang ang kinikita mo, pero naghihirap ka dahil may pera kang nawawala araw-araw nang hindi mo napapansin. Ito ang mga bad money habits na kailangan mong tanggalin kung gusto mong lumaki ang ipon at investments mo. Aminin natin, may mga ugali tayo sa pera na alam natin na mali pero binabaliwala lang natin. O minsan, baka hindi natin namamalayan na problema na pala. Pwedeng ito ay dahil sa bisyo, stress spending o sa sugal na tinatawag na lang na libangan daw. Pero kapag gabi-gabi mo na itong ginagawa at pera na ang naapektuhan, hindi na yan simpleng hobby. Bad money habit na yan. At ang problema sa ilang bad money habits, hindi lang sarili mong pera ang tinatamaan at naapektuhan. Pero pati na rin future mo at ng pamilya mo. Kaya ito ang una mong gawin. Magkaroon ka ng awareness. Lista mo kung saan ka madalas napapagastos, lalo na sa hindi mo kailangan. Anong maling behavior ang paulit-ulit mong ginagawa? At alin dito ang walang naibabalik na value sa buhay mo? Sunod nito ay gumawa ka ng solusyon. Pwedeng palitan mo or maghanap ng alternatibo. Halimbawa, kung sugal ang nagiging bad money habit mo, magandang humanap ka ng alternative na hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Pwedeng free games sa cellphone, manood ng series, mag-exercise, mag-basketball, magtanim ng halaman, pag-aaral ng bagong skill, and so on. Kung stress spending naman ang bad money habit mo, pwede kang gumawa ng routine na hindi ka laging nakadepende sa pagbili. Pwedeng mag-uninstall din muna ng mga online shopping apps kung kinakailangan. At kung pakiramdam mo hindi mo ito kayang mag-isa, wala ring masama na humingi ng tulong. May mga professionals at support systems na pwedeng makatulong sa'yo. Kaya ang pagtanggal ng bad money habits ay hindi lang tungkol sa pagtitipid. Pero ito rin ay pagkuha muli ng kontrol sa sarili mo, sa buhay mo, at pati rin sa future ng mga nagmamahal sa'yo. Number 6. Learn ways to earn more. Kung isa lang ang source of income mo, maring isang problema lang dito at mawawalan ka na ng kita. Kaya bago matapos ang taon, mahalagang tanungin mo sarili mo, anong pwede kong simulan ngayon para mas ma-improve ang financial situation ko next year? Hindi ito kailangang biglaan o risky agad. Pwede kang magsimula sa low-risk saving at investing tulad ng sa MP2 at high-yield savings accounts via digital banks. Pag-aaral ng small business na pwede mong itest sa maliit na puhunan. Freelancing o side hustles na akma sa skills mo. Panonood ng videos, tutorials, pagbabasa ng libro, at pag-aaral ng bagong skill. Basta importante na mag-research ng maigi at i-assess ang risk sa kung anong sisimulan mo na venture. Lalo na ngayong papalapit ang bagong taon, maraming taong may ideas, pero iilan lang ang naghahanda para dito. Kaya tandaan, hindi sapat ang pagtitipid lang. Walang masama sa pagiging matipid, pero may limitasyon ang ipon kung hindi tumataas ang kita. Kung gusto mong mas gumana ang buhay mo financially next year, kailangan mo bigyan ng oras ang pag-aaral at pag-i-execute ng pagkakakitaan. Hindi kailangan na malaki ang kitain mo kaagad. Ang kailangan mo lang ay magsimula. At bago tayo pumunta sa huling hakbang, ito ang madalas na nakakalimutan ng karamihan. Kaya kahit tumataas ang sahod nila, hindi pa rin umaayos ang finances nila. Number 7. Mag-set ng financial goals for next year. Mahirap makarating sa gusto mong destinasyon kung wala kang malinaw na pupuntahan. At ganun din yan pagdating sa pera. Hindi mo kailangan ng 10 goals. Okay lang kahit isa o dalawa, basta malinaw at seryoso ka. Ang problema ng karamihan, marunong magsulat ng goals pero walang commitment sa execution. Bali wala ang goal mo kung hanggang lista lang.
Pero ito ang ilang halimbawa ng financial goals for next year. Saving goal na 100,000 pesos para sa bagong PC sa October. Investment goal na 1,000 pesos kada buwan sa MP2. Or maging debt-free by March. Ang sekreto dito ay specific tapos may deadline. Wag lang mag-iipon ako next year. Gawin mo siyang mag-iipon ako ng 3,000 pesos kada buwan simula January hanggang December. Mas maganda rin kung i-breakdown mo ito sa maliliit na hakbang para hindi ka ma-overwhelm at mas mataas ang tsansang matapos mo. Kapag malinaw ang goals mo, mas malinaw ang desisyon mo araw-araw. At kapag malinaw ang desisyon mo, doon talaga nagsisimula ang tunay na pag-ayos ng finances mo. Kaya bago ka matulog ngayong araw, balikan mo itong 7 bagay na napag-usapan natin. Hindi naman siguro ito aabot ng 8 hours gawin. Kaya start ka lang sa umpisa at unti-unti mo lang na gawin. At kung meron ka ng financial goals for next year, ano ang mga ito? Kung okay lang i-share, comment down below. At kung gusto mo pang matutunan ang mga skills na pwedeng makatulong magpataas ng income mo over time, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.